Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Tambayang Makabayan, maraming salamat po. Bago po natin umpisa na ating komento mga katambay, siyempre papasalamat po muli si Kamanong po sa gusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan po natin itong ating kasamang makabayang vlogger na si Baste. Sumagot po at sinupalpal po ito pong aso. Yung aso po na sinasabi nila si Trillanes at sabay at hinamon niya rin po ang Pangulong Marcos. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga katambay. Nagbigay ng komento si Trillanes sa war on drugs ni Baste Duterte sa Davao, aniya, hindi yan ang solusyon. Sinabi ng retiradong opisyal ng Philippine Navy at dating senador na si Antonio Trillanes na ginagaya lamang ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang estilo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ideklara ng anak ng huli ang kanyang gyera laban sa droga, na kampanya laban sa mga drug lord at drug addict sa kanyang lungsod. Tinatawag itong trabahong tamad, at sinabi pa ni Trillanes na hindi daw gagana ang diskarte ng 36 years old na local chief executive sa pagpuksa sa banta ng droga. Ito ngayon si Baste, ginagaya na lang niya yung tatay niya na pasiga-siga kunyari, sinabi nito sa isang panayam. Sinabi niya na ang tactic na ginamit ng mga Duterte ay hindi daw umubra dahil ang problema ay laganap pa rin sa loob ng komunidad. 40 years nilang hawak yung Davao, 40 years na silang nagwo-war on drugs tapos meron pa rin. Mapapaisip kayo, ibig sabihin hindi yan ang solusyon, sabi pa ng rebelding sundalo. Naniniwala ang sundalong kanin na ang pagputol sa supply ay magreresulta sa zero demand para dito. Unang-una tanggalin mo yung supply. Kung walang supply, kung walang drogang binebenta, meron pa bang makakagamit? Di ba wala? Pagtutukoy pa ni Trillanes. Sinabi niya na ang paglulunsad ng isang information drive upang ipakita ang kasamaan o negatibong epekto at ang pagdaraos ng iba't ibang mga alternatibong aktibidad ay makakatulong din sa pag-iwas sa mga tukso ng paggamit ng ilegal na droga. Para naman sa mga drug addict, sinabi ni Trillanes na dapat daw silang i-rehabilitate. Ito ay magiging isang holistic na diskarte, sabi niya. Makikita rito na, parang ang dali lang gawin ang sinasabi ni Trillanes pero ang tanong ginawa niya ba ito nung senador pa siya? Gumawa ba siya ng batas ukol sa pagpuksa ng mga droga sa bansa? Bagkus isa siyang senador na walang ginawa sa buong termino niya kundi ang tamna ng kaso ang mga kalaban sa politika ng boss niyang si Noynoy Aquino at higit sa lahat ang mag-backdoor sa China sa hindi malamang dahilan. Pero, doon nagsimula na mawala ang mga isla na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, sinabi ni Mayor Sebastian Baste Duterte na handa siyang magpa-drug test ngunit sinabi niyang dapat may isama siya. Walang problema yan, pero gusto ko may isasama ako, sabi niya sa isang panayam. Sinabi ito ni Duterte matapos siyang tanungin kung susuportahan niya ang batas na nag-aatas sa mga pampublikong opisyal na magpa-drug test. Sakto yan, dapat lang yan, sabi pa niya. Nang tanungin kung posible ang naturang batas, aniya, depende ito sa lehislatura. Pero maganda yun para alam ng lahat yung mga nakaupo dyan na they're serious. Pero sa totoo lang personal na buhay nila yan at wala tayong pakialam dyan pero mas gusto ko lang na ganun kasi pagsabog yung tao, wala yan, sinabi niya. Matatandaang noong Enero ng taong ito, pinangahasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumailalim sa drug test sa publiko upang patunayan na hindi siya gumagamit ng droga. Lalo pa at ngayon na, hindi lang si Baste at ang kanyang ama ang nananawagan na magpa-drug test ang Pangulo sa publiko, kundi maraming Pilipino na, kaugnay ito sa mga umano'y drug watch list ng PDEA na inilabas ng vlogger na si Maharlika. Yan po mga Ang katambay. issue nito ay binigyan naman ng Yan po mga katambay. Yan po, kumakahol na naman po. Ito po, number 1 po ito. Galit na galit po ito sa Marcos po, di po ba? Natatandaan po natin, nung senador pa po siya. Sa panahon po ni Pinoy, panahon po ni Pangulong Duterte, naging senador po yan. Galit na galit po sa Marcos yan, di ba? Kasama si Dilima, di ba? Sila Risa Ontiveros, saka yung si Dinky Suliman, di ba? Si Ethel Rosales. Galit na galit po yan sa mga Marcos. At gusto pa nga ipahukay yung
Pinalibing po ni dating Pangulong Duterte yung senior, Marcos Senior sa libingan ng mga bayani, ba? Sila po ang galit na galit, pero ngayon po, di umano, tigas ang himod, di umano, tigas ang sipsip sa Marcos Jr., di ba? Nasa kabila ng mahabang panahon po sila binabakbakan at sinisiraan. Binabakbakan at sinisiraan po ng dating mga dilaw. Kasama po ito po ngayon na talagang sinasabing todo sip-sip, di umano, sa pamahalaan. Kasi hindi natin malaman dahil nga yung number one, yung droga. Yung droga, parang sila'y fanatic ng droga po ngayon dahil parang okay po sa kanila ang droga. Dahil iba po ang pamamaraan po nila ngayon. Konsintihin po ang droga, ang mga user, ang mga addict, inukonsinti po ngayon sa tingin ni Kamanong, di ba? Kasi wala nang war on drugs eh. Malaya na po ngayon ang mga addict, ang mga nagbebenta. Mga pulis na lang po, kailan po nilang maisipan di umanong i-raid o hulihin sila, ganun na lang po. Kasi wala nang war eh. Kumbaga sa hindi na tututukan ng kapulisan natin ang paghuli sa mga droga. Kung kailan na lang po sila magre-raid o manghuhuli. Hindi po katulad ng panahon ni Pangulong Duterte talaga. Nakakapaglalakad na nga tayo, di ba? Yung impact po ng war on drugs si Pangulong Duterte sa buong Pilipinas, napakalaki ng porsyentong nawala. At wala na halos na nakakapasok ng mga droga. Maliit na porsyento na lang. At napakamahal na ng droga ng mga panahon ni Pangulong Duterte dahil maraming natakot na mga drug lord, lalo yung mga nagbebenta. Takot na takot sila na baka sila'y mahuli, di ba? Ang takot lang naman mga Pilipino sa war on drugs, yung gumagamit ng droga eh. Yung panatiko niyan, sila ang mga takot, sila ang mga galit sa mga Duterte. Galit po sila sa mga Duterte dahil panatiko sila niyan eh. Kumikita sila diyan, di ba? Yung iba naman gumagamit. Saka yung sinasabi ni Trillanes na walang kwenta at walang saysa yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Nagpa-survey na po ba kayo? Dapat nagpapa-survey din kayo sa aming mga Pilipino. Tanungin nyo rin kami. Hindi ho pwedeng kami maniwala lang sa sinasabi ng mga politiko. Dahil nga yung mga politiko, may korupsyong malaki na hindi pa sinasagot ngayon. Ibabalik tanaw lang natin yung sinabi ni Sas. Ano sabi ni Sas? Nagkaroon ng mahabang panahong illegal korupsyon. Ginawa ng legal ang korupsyon sa Kamara at sa Senado. Di ba? Yung kanilang walang resibo na ginagamit ang pondo ng bayan taon-taon na walang resibo. Hindi nagbibigay ng resibo at hindi pwedeng i-audit ng COA. At sobra-sobrang expenses. Extraordinary. Di ba? At ano pa? Yung travel pa na kilalaki. Di ba? Ano pa? Yung kanilang confidential na kilalaki. Di ba? Kami maniniwala sa inyo, lalo sa iyo, Trillanes, na ilang beses ka nagpunta sa China. Di ba? Na hindi naman malaman kung ano ginawa mo ro dahil di mo naman sinasabi totoo. Dahil ikaw isang senador, di ba? Wala kang karapatan na maging tagapag-usap sa China dahil una-una hindi ka naman secretary ng mga panahon ng Foreign Affairs. Yung Foreign Affairs lang ang pwedeng pumunta at makipag-usap sa mga bansa, hindi katulad ng isang senador. Mahigit kulang 20 beses ka nagpunta ron at doon nawala ang ating mga isla. Di ba? Naubos sa panahon po ninyo. At sa panahon din po ninyo, laganap ang droga. Laganap ang droga sa panahon nila. At may gawaan pa ng droga sa kulungan. At yung kaalyado mo pa nga ang nagkaproblema ron, si Laila de Lima, di ba? Siya pa nagkaproblema ron. Nung mga panahon na talagang war on drugs, mga politiko sangkot, mga matataas na kapulisan natin, sangkot sa droga. Di ba? Yung po ba ang pinagmamalaki nyo, Mr. Trillanes? Mga katambay, yung ganitong klaseng panunungkulan. Nakita namin kung paano kayo gumalaw nung mga panahon kayo senador. Wala kayong batas na sinasabi nyo ngayon na napakadaling solusyonan ng droga na hindi katulad ng ginagawa ng mga Duterte. Nauna ka naging senador eh. Ilang termino ka naging senador, di ba? Tapos ikukumpara mo sa Davao ang droga, pumapasok lang sa kanila dahil hindi nyo sinusolusyonan ngayon dahil wala nang war on drugs. Kaya nakakapasok na ngayon. Laganap ng droga. Nakakapasok. Pero sa Davao, walang gawaan ng droga ron. Halos na wala nang magbebenta ng droga doon.
kung walang magsusupply galing sa labas ng Davao, nakakapasok. Kaya yun ang ginagawa ng Duterte dahil hindi nila mapigilan dahil napakalaki ng Davao. Kahit saan pwede kang magpasok, napakadali nila ipasok ang droga, lalo kung gagamit ka ng maraming tao at hindi naman lahat nasisita dahil nga madaling itago. Di ba? Ang droga. Kaya itong si Senador Trillanes, nagpapaano lang po ito. Dahil malapit na halalan. Baka humihingi po ng sympathy. Marami naman pong bobotong mga drogista po dyan. Dahil sinasabi nga ni Kamanong, ang galit sa droga, galit sa war on drugs, mga supporters po ng mga addict, supporters po ng mga drug lord, supporters po ng droga. Dahil alam naman natin, laganap sa kanila. Ikumpara mo sa Davao, ano ipagmamalaki ni Senator Trillanes? Sige nga, ni dating senador. Taga Bicol yan. Taga Bicol, laganap din sa droga. Hindi nga niya masolusyonan yung droga sa bayan niya. Kung saan ang probinsya niya, sa Bicol at sa Metro Manila, nandiyan po lahat ng panatiko po na pinakamalaking panatiko ng droga. Dahil sinasabi nga mismo ni Pangulong Duterte, ni Baste, mismong Pangulo nga, hinahamon na magpa-drug test. Di ba? Pati na mismo ang mayor. Di ba? At sang-ayon siya kung gagawin lang ng Kamara at Senado. Sang-ayon siya maging batas na lahat ng nanunungkulan sa bansa. Yun din na sinasabi ni Kamanong i-drug test. Hindi sa ihi, i-drug test sa dugo, saka sa buhok. Ang mga politiko natin, unahin ng pinakamataas, ang commander-in-chief, pababa. Lahat. Gawing batas. Ba't di nyo gawing batas? Yan ang sabihin mo sa mga kaalyado mo. Senador Trillanes, yung hamon ni Baste, na gawin yung batas ang droga, ang pagda-drug test. Kailangan lahat ng politiko gawing batas. Kailangan mag-drug test muna kayo. Sa buhok at sa dugo, hindi sa ihi. Di mo ba? Bakit walang nagsusulong niya mga politiko? Baka di umano. Marami rin mga politiko gumagamit ng droga, lalo sa Metro Manila, sa Luzon. Di ba? Dahil hindi sila naglalakas loob na gawing batas yan. Di mo ba, mga tambay? Dapat ipa-survey din po yan. I-survey din po dapat niya ng Pulse Asia, SWS, ng Okta. Di ba? I-survey niyo po lahat. Yung war on drugs, saka yung gumawa ng batas para sa mga politiko na kailangan magpa-drug test muna sila lahat bago pumasok sa politika. Di ba? I-survey niyo po, mga katambay, di ba? At walang sumasagot sa hamon ng dating Pangulo na magpa-drug test, gano'n na rin po ang mayor, di ba? Saka hiyang-hiya tayo kay Trillanes, mga tambay. Ano ipagmamalaki ni Trillanes sa mga taga Davao at sa Davao? Ano ipagmamalaki niya? Napakalinis na syudad, kumpara mo sa Maynila. At yung sobrang kalinisan nga, naawa pa nga yung dating presidente sa kanila, lalo kay Trillanes, dahil nakatira sa Maynila yan, nakatira sa NCR yan. Naawa pa nga dahil yung kanila sobrang linis. Nung maupo ang Pangulong Duterte, nakita nila yung capital region natin, yung Manila, ang capital ng buong Pilipinas, Maynila. Nakita ni Pangulong Duterte yun. Yung Kapitolyo ng Pilipinas na Maynila, Taiyan yung dagat. Excuse me po. Taiyan, Kapitolyo ng Pilipinas, Manila. Pero yung dagat, Taiyan, basura, ang baho. Di ba? Hindi ka ba nahihiya no, Trillanes? Napakatagal mo solusyonan. Hindi nyo nga nalinis ni Pinoy nung panahon nyo, yung dagat, na mabaho na nandiyan kayo. Di ba? Tapos, ano yung pagmamalaki mo sa mga Duterte? Yung dagat na nandiyan, di nyo nalinis na puro tae. Ngayon, naging tourist spot pa nga di ba? Yung Ilog Pasig, kung saan nag-uopisina si Pinoy, hindi nyo nga nalinis yung basura dun na puro tae rin, na nandun yung Malacanang. Nalalanghap nyo po yun. Di ba? Sino naglinis? Yung taga Mindanao na sinasabi nyo, wala kakwenta-kwenta. Dinadaan nyo lang po kasi saan? Saan? Sa paninira, politika. Gamit na gamit nga daw yung pera ng gobyerno ngayon Dahil mismo, sinasabi lagi ni Kamano, si Amy Marcos, yung kapatid ng Pangulo, nagbulgar. Malaki ang pondo para siraan. Ginagamit po ang Isimada, GCash, media, mga kaliwang grupo. May mga pondo po nanggagaling sa taas. Daan-daang bilyon. Mismo siya, senador. Baka kasama ka na ron, Mr. Trillanes, na nakakatanggap po ng pondo para po atakihin, siraan ng mga Duterte. Yan po ang klase ng unity team ng ating bansa.
Dahil kung hindi po sa mga Duterte, hindi po mananalo ang Marcos. Bakit niyo kamo? Tumakbo nga akong vice presidente, olats pa eh. Talo pa kay Vice President Lenny, di ba? Talo. Nasaan yung sinasabi nilang, loyalist? Busy nga, talo eh. Di ba? Kung hindi nga nila niligawan ng Duterte, lalo si Sara, mananalo po ba ang Bongbong? Hindi. Olats. Kasi ang Pangulo ay tatay niya eh. Paano mananalo isang Marcos o ang tatay ni VP Presidente? Di ba? Alam ni Amy Marcos yun dahil siya nanligaw. Niligawan nila. Pero ano ginanti nila? Ano ginanti ng amo mo, Trillanes? Ano lang tayo, real talk. Ano ginanti nila? Yung kabutihan na ginawa ng mga Duterte sa pamilya Marcos. Anong kabutihan ng namang ginanti? Paninira? Ipalibing for how many long years? Na gusto nyo ipahukay nga yung ama ni PBBM, pinalibing ni Pangulong Duterte. Di ba? At natulungan mailuklok sa Malacanang ng mga Duterte. Ang ginante ito. Ito na po, ganito po, tumanaw na utang na loob po ang administrasyon natin. Yung sa ginawa, pagbango ng pamilya Marcos, bumango po sa panahon po ni Pangulong Duterte, diyan po bumango uli ang Eplidong Marcos. Magmula nung mailibing ang Pangulong Marcos Sr., nag-umpisa na pong bumango. Katulong po, kakabit ang Eplidong Duterte. Pero kabila nun, sa lahat ng nagawa ng mga Duterte, ito po ang ginagante. Walang kaso na sinasampa sa korte. Puro paninira lang sa media kasi may pondo nga raw po, sabi ni Amy Marcos. Yan po ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila, itugma na masama ang war on drugs. Tapos merong mga gentleman agreement sa China. Napakasamang Pangulo. Yung taian nga, sinasabi ko eh. Paano ka naging, yung ba masamang Pangulo, Trillanes, nalinisin yung taian nyo, yung dagat nyo na taian, na basurahan, na hindi nyo nalinis, ang naglinis taga Mindanao. Ba't di nyo ini-issue yan? Never nyo binabanggit kung sino naglinis ng Manila Bay. Saka kung sino nag-umpisang maglinis ng Ilog Pasig. Mahihirapan kasi pag binanggit nyo ng binanggit sa media, babango lalo ang pamilya Duterte. Di ba? Ganun lang yun. Kaya hindi nyo binabanggit. Iba ang binabanggit po nila. Yan lang po mga katambay. Ang komento ni Kamanong sa aso daw na kahol ngayon dahil suportado na. Yung dating sinusuka niya ang Marcos, ngayon kinakain niya na ulit ang kanyang suka. Bumabalik na ulit. Ganun po talaga ang aso eh. Kahit suka, kinakain. Di ba? At ang komento rin ni Kamanong kay Baste, ang paghahamon po sa pag-drug test at siyempre gumawa ng batas ang mga mambabatas natin na gawin na nilang batas ang pag-drug test sa kanila sa lahat ng politiko. Pero never mangyari yan. Diba? Alam nyo na kasagot. Muli po, si Kamano po, nag-iwan po. Mahalin natin ating bansa. Ipaglaban natin. Tis-tis lang. Makabangon pa tayo mga tambay. Tis-tis lang. Paalam. Bye-bye.